linggo lang is nahuli si ate sa Central na nagtinda ng sigarilyo at vape. So yun po is mapaparusahan si ate at meron siyang 4 na kaso, yung pagtitinda ng sigarilyo na walang lisensya, and then yung vape niya na hinihilalang vape oil, yung vape na yun na poison, maaring makapoison sa isang tao, at pagharang sa daan at paglabag niya sa kanyang visa. So 4 po yung kaso ni ate, at bukod dyan is magmumulta po siya ng 2 million Hong Kong dollars. So magkano yung 2 million Hong Kong dollars na guys is 14 million sa peso na mahigit, ano. And then makukulong pa siya ng hanggang 8 to 10 years. So yun guys, hindi natin masisi si ate kasi gusto lang siguro niya na magkaroon ng extra income, pero yun yung kinahinatnan na nangyari kay ate. So sa atin kasi guys, dito sa Hong Kong is kung ano yung nasa kontrata at kanilang law is dapat mong sundin na kung domestic helper ka lang, yun lang. Bawal kang mag-drive ng vehicles, like for example pinag-drive ka ng kapitbahay or amo mo, and then o kakilala mo para bigyan ka ng bonus or extra pay, bawal po iyon. Kailangan talaga is kung ano yung nasa kontrata, yun lang ang i-perform mo. And of course bawal din po yung mga naghukuskus or sinasabing part-time job na maglilinis ka sa isang bahay, sa kabilang bahay. Like for example, nakalagay sa kontrata mo, ang amo mo is yung amo mong babae lang. Hindi ka pwedeng pumunta sa bahay ng kanyang nanay o kamag-anak para maglinis, para mag-extra income. So bawal din po yun. Kung ano lang yung nakasign sa contract, yun lang. And then selling, ayan. So meron pa tayong dito kasi sa item number 4, dito sa likod sa ating kontrata ng domestic helper, itong kulay blue na ito is nakalagay dito is dito po sa last page, ayan, the helper should only perform duties at the employer's resident, yung nasainan sa contract. Domestic duties to be performed by the helper under the contract excluding driver motorcycle is bawal of any description for whatever purpose, whether or not the vehicle belongs to employer. So yun, and then yan guys, bawal yung mga yan. And sa mga makikita kasi natin madami sa Central yung mga nagtitinda, lalong-lalo na yung mga nakalabag mga damit-damit, yung mga copyright ng mga damit na branded, mga yon na Bossini, ayan talagang halos kaparehas talaga ng original, ang napalitan lang is yung niya, yung tag niya. So yun, mga mga original siya pero duplicate na siya, so bawal po yun, yung mga walang license. And so yun mga yun, karamihan din sa Blackman, ito yung place guys na mostly na tinatambayan ng Pilipina, is marami nagtitinda ng pagkain, mais, at kung ano-ano. Kahit sa park meron, paglakad mo talaga dun marami kang makikitang mga dumadaan, maubos pa ang pera mo kakabili kasi magaganda talaga yung mga items, yung mga pinapadala sa Pilipinas na binabox. And kaya nga lang at risk ka. So kung ano yung pinuntahan natin dito is yun lang, trabaho, do not risk your life here and work in the future para lang sa extra income. Parang nagigilty tuloy ako, parang natatakot tuloy ako sa ginagawa ko, although safe nga naman, pero dito pa rin yung takot ko na napaparating pa naman itong Valentine. Ang daming pa-order guys, hindi ko alam kung paano ko yun i-deliver. And then may trauma na ako sa mga pulis na lumalapit kasi last time is nilapitan po ako ng pulis. Wala naman akong ginawa, hindi naman ako nagtinda, tumayo lang ako doon sa may jewelry shop, and kasi yung damit ko is pambahay lang, nakasombrero ako and then nakamas noon, nilapitan ako ng pulis. Tinignan yung ID ko, tinanong kung asan na yung ID ko, and that time yung ID ko nawala, so wala akong pinakita. Ang pinakita ko is yung passport, and then tinanong ako kung ilang years na ako dito sa Hong Kong. Sabi ko magta 10 years, hindi, mag 8 years na kasi last 2 years ago pa yun. So yun lang guys, si ate is kawawa, kaya ipag-pray na lang natin yung problemang kinakaharap niya, kasi nga syempre may pamilya din sa Pilipinas. So wag na natin siyang sisihin, wag na natin siyang huwag na tayo mag-comment and kung ano yung nakita natin or yung mga ibang Pinay din, kasi minsan may ganyan talaga pagka may mga kasama ka, may mga kakumpit kang nagtitinda, halimbawa malakas yung kita mo, isisiraan ka talaga. Siguro na
maaaring sinumbong siya sa pulis or tinimba siya sa pulis, and then sa harapan kasi niya, sa pwesto niya, naglagay pa siya ng tent. Ayan, yung tolda, parang talagang obvious talaga na parang nagtitinda siya talaga doon, and then nakaupo, and then may mga gamit-gamit siya sa harapan, and then yung harapan po kasi niya is talagang tutok doon sa MTR station, which is may camera CCTV ata sa harapan ng station. Baka minanmanan na siya, or whether sinabihan siya or sinabihan ng mga pulis na ganito yung tinda niya, bawal. Siguro ganyan, hindi natin alam yung story siguro. Huwag na lang natin i-bash si ate, kasi nga naman nagsuffer na siya, and then kawawa din yung family niya sa Pilipinas. Maging leksyon na lang sa atin na mag-ingat tayo kung gumagawa man tayo ng konting part-time income para magdagdag sa ating ipapadala sa Pilipinas. Kasi nga ganun din ako di ba? Gumagawa din ako ng bouquet, pero yung bouquet ko is online lang siya, pick up lang kung saan, and mag-ingat pa rin ako. So nakakatakot i-take mo yung ibubuwis mo yung sa konting income lang para sa future at trabaho mo, and then lalong-lalo na kung may inaasahan mga pamilya pa sa Pilipinas, makukulong ka. So napakasakit. Parang ako siguro, parang iiyak na ako ng sobra-sobra. Hindi ko na matulungan yung mga anak ko, hindi ko na mabigay yung future nila doon. Siguro baka magpakamatay na lang ako. Parang ganun, guys. So yun lang, guys. And then si ate, hindi po natin alam yung buhay niya, and kung ano yung kalagayan pa niya, kung ano yung kumustahin siya, kung ano yung maitutulong ng sa kanya OWA or Government of the Philippines dito sa Hong Kong. Okay, that's all. Yan, mag-ingat na lang po tayo kasi madaming kalaban dyan sa labas kung isa man tayong dumidiskarte para sa ating pamilya, or pwede na siguro stop na lang natin kung may mga naman tayo, may sapat naman. Pero ganyan talaga guys, pag nanay ka talaga is gagawin mo yung paraan para maibigay lahat, para matustusan lahat, lalong lalo na sa mga single man dyan na tumatayong ama at ina. Yan, shout out po sa inyo, ang lalakas ninyo and talaga ang strong ninyo. Okay, so yun lang guys, and God bless. Yan, salamat po, and ingat po tayong lahat. Bye bye.